Magsalita ka ng Filipino para hindi ka maligaw. Ito ang mga unang salitang binitawan ng isang propsor sa isang Pilipinong exchange student matapos nitong ipresenta ang kanyang papel sa isang klase sa batas sa Estados Unidos. Bagamat isinalin niya ito sa Ingles at naintindihan ng lahat ng estudyante, dahil lamang sa paggamit niya ng 2 o 3 salitang Filipino, nakakuha siya ng gradong F at tinanggalan ng scholarship. Ang mas nakakagulat pa rito ay iginiit ng propesor na Ingles lamang ang tanging wika ng batas. Ngunit sa araw na iyon, mag-isang tumayo si Dalisay sa harap ng disciplinary committee at may katwirang pinatunayan kung bakit mas malalim at mas tumpak ang wikang Filipino. Sa huli, napaiyak at napayuko ang propesor. Ano nga ba ang kanyang sinabi? Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Dalisay. Bago manood ng video, pakipindot ang subscribe at like button na magiging malaking tulong sa paglikha ng aming mga gawa. Si Dalisay, 88 taong gulang, ay nagtapos ng abogasya sa Pilipinas at mahigit 1 taon nang nag-aaral sa isang law school sa Estados Unidos. Mula pagkabata, tinuruan na siya ng kanyang ama na isang abogado tungkol sa kahalagahan ng katumpakan ng wika. Para sa kanya, ang batas ay hindi lamang isang larangan ng pag-aaral, kundi isang habambuhay na paninindigan. Sa araw na iyon, karaniwan lang ang takbo ng klase sa talakayan. Ito ay isang pagkakataon para paghambingin at suriin ang mga hatol sa iba't ibang bansa. Sa klase ng International Law ni Professor Richard Gray, ginamit ni Dalisay bilang halimbawa ang isang hatol mula sa Pilipinas para magpaliwanag. Sa kasong ito, upang maprotektahan ang isang third party na may mabuting hangarin, ang salitang utang na loob ay napakahalaga, sabi ni Dalisay. Likas na ginamit ni Dalisay ang salitang Filipino na utang na loob, at agad niya itong isinalin sa Ingles at ipinaliwanag. Sa isang sitwasyon kung saan mahirap iparating ang isang natatanging konsepto ng batas ng Pilipinas, gamit lamang ang wikang Ingles, naging mas malinaw at tumpak ang paliwanag ni Dalisay. Tumango ang mga estudyante, nagpapahiwatig ng pag-unawa. Kahit na ito ay isang hindi pamilyar na konsepto ng batas mula sa silangan para sa mga Amerikanong estudyante, dahil sa masusing paliwanag ni Dalisay, naunawaan nila ang mga maliliit na pagkakaiba. Bukod dito, mahalaga rin ang konsepto ng hiya, patuloy ni Dalisay. Kasama rito ang kahihiyan at paggalang sa kapwa, na isang moral na tungkulin na naiiba sa konsepto ng conscience na tinatalakay sa kanluraning tradisyon ng batas. Hindi lamang ito isang pansariling desisyon, kundi isang konsepto na sumasaklaw sa responsibilidad na nabubuo sa loob ng mga ugnayang panlipunan at mga prinsipyo ng kapwa. Naging maayos ang presentasyon ni Dalisay sa buong klase. Sa tuwing gumagamit siya ng terminolohiyang legal sa wikang Ingles, agad niyang ipinapaliwanag ang pagkakaiba. Ang kanyang paraan ay tila nagsisilbing tulay na nag-uugnay sa 2 sistema ng batas. Ganoon din po ang salitang katarungan, dagdag niya. Ang konsepto ng katarungan sa lipunang Pilipino ay may mas malawak na kahulugan na sumasaklaw sa moral at etikal na kawastuhan na higit pa sa konsepto ng justice sa kanluran na kadalasang nakabatay lamang sa rule of law. Ang mga pagkakaibang ito ay nagbibigay ng mahahalagang pananaw sa pagbibigay kahulugan sa internasyonal na batas. Nang matapos ang klase, ilang estudyante ang lumapit para humingi ng karagdagang paliwanag, lalo na ang isang estudyante na may minor sa Asian Studies. Nang ipaliwanag mo sa Filipino, mas naging madaling intindihin, sabi niya. Mayroon itong mga implikasyon na hindi talaga kayang isalin ng lubusan. Ipinagmalaki ni Dalisay ang katotohanang nagamit niya ang kanyang sariling wika at Ingles upang maiparating ang isang mas buo at tumpak na konsepto ng batas. Naisip niya na ito ang tunay na internasyonal na akademikong pagpapalitan. Nang gabing iyon, tinawagan ni Dalisay ang kanyang ama. Itay, ang galing po ng pagpapaliwanag ko sa hatol ng Pilipinas sa klase kanina. Mas tumpak po ang kahulugan ng mga legal na konsepto sa Filipino kaysa sa Ingles. Mahinahon na sumagot ang kanyang ama. Totoo iyan, anak. Ang wika ay hindi lamang isang simpleng kasangkapan sa komunikasyon, ito ay isang balangkas ng pag-iisip. Ang iyong kaalaman sa wikang Filipino ay malaking tulong sa iyong pag-aaral ng batas. Higit sa lahat, ipinagmamalaki kita, anak. Dahil nakikipag-ugnayan ka sa mundo nang hindi tinatalikuran ang iyong pagka-Pilipino. Ngunit hindi pa alam ni Dalisay ang nakakagulat na mangyayari sa kanya sa mga susunod na araw.
Hindi niya kailanman inisip na ang natural na paggamit niya ng wikang Filipino sa klase sa araw na iyon ay magdudulot ng isang malaking hindi inaasahang epekto. Hindi niya naisip na ang kalayaan sa pagpapahayag ng wika na itinuturing niyang normal ay ituturing ng ilan bilang isang hindi katanggap-tanggap na paglabag. Lunes ng umaga, mas maaga kaysa karaniwan nang tiningnan ni Dalisay ang kanyang email sa universidad. Plano niyang tingnan ang feedback sa kanyang mga gawain o mga anunsyo para sa klase sa susunod na linggo. Ngunit nang makita niya ang kanyang report card na lumitaw sa screen, namutla ang mukha ni Dalisay. Sa espasyo para sa grado sa International Law, may malaking numerong 0. Ano to? Tiningnan muli ni Dalisay ang screen. Sigurado siyang nagsumikap siya sa kanyang presentasyon at maganda ang naging tugon ng ibang mga estudyante. Naisip niya na baka isang pagkakamali lamang ito ng sistema at nagtungo sa opisina ng propesor. Kumatok siya sa pinto ng opisina ni Professor Richard Gray. Isang malamig na boses ang sumagot, "Pasok." "Professor, nandito po ako para magtanong tungkol sa aking grado. 0 po ang nakalagay sa aking presentasyon sa International Law. Baka po nagkamali lang ang sistema." Tiningnan ni Professor Gray si Dalisay nang malamig sa ibabaw ng kanyang salamin. Ang lalaking ito na puti, nasa huling bahagi ng kanyang 60 taon, ay isang senior na professor na nagtrabaho sa universidad ng mahigit 30 taon. Ngunit wala man lang bakas ng kabaitan sa kanyang mukha. Hindi iyon pagkakamali. "Gumamit ka ng ibang wika maliban sa Ingles sa aking klase. Malinaw na nakasaad sa syllabus na Ingles lamang ang dapat gamitin." Naguluhan si Dalisay. "Pero Professor, nagpaliwanag po ako sa Filipino at isinalin ko po agad sa Ingles. Naintindihan naman po ng lahat ng ibang estudyante." Hindi iyon mahalaga, lalong naging strikto ang boses ng propesor. "Ang patakaran ay patakaran. Sa klase na ito, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng anumang ibang wika maliban sa Ingles. Hindi ko naintindihan ang sinabi mo." Isang pakiramdam ng kawalang katarungan ang bumalot sa puso ni Dalisay. "Professor, ginamit ko po ang wikang Filipino para ipaliwanag ang mga konsepto ng batas sa Pilipinas tulad ng utang na loob o hiya para sa mas tumpak na komunikasyon. At isinalin ko naman po." Pinutol ni Professor Gray ang sinasabi ni Dalisay. "Nasa Estados Unidos ka. Nag-aaral ka sa isang law school sa Estados Unidos. Naiintindihan ko na namimiss mo ang iyong sariling wika. Ngunit sa isang akademikong talakayan, dapat tayong gumamit ng isang karaniwang wika at iyon ay Ingles." Nag-init ang puso ni Dalisay. Ang mga salita ng propesor ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa simpleng pagsunod sa patakaran. Para itong isang insulto sa kanyang wika at kultura. "Professor, sinabi po ng lahat ng ibang estudyante na naintindihan nila ang aking paliwanag. May ilan pa nga pong lumapit pagkatapos ng klase para humingi ng karagdagang paliwanag. Ginamit ko po ang Filipino para sa akademikong katumpakan. Wala akong pakialam doon." Malamig na sagot ng propesor. "Nilabag mo ang patakaran, kaya dapat kang makatanggap ng ibang resulta. At sasabihin ko pa sa iyo, kung mauulit pa ang ganitong gawain, maaari kang mapaalis." Hindi makapaniwala si Dalisay sa kanyang narinig. Mapaalis? Dahil lamang sa ipinaliwanag niya ang isang konsepto ng batas sa kanyang sariling wika. "Professor, hindi po ba iyon sobra-sobra? Hindi ko po sinasadyang labagin ang anumang patakaran. Nais ko lang pong maging mas tumpak sa aking akademikong komunikasyon. Anuman ang iyong intensyon, pareho pa rin ang resulta," sabi ng propesor habang inaayos ang mga dokumento na tila tinatapos na ang usapan. "Kung hindi mo kayang sundin ang mga alituntunin ng universidad na ito, pag-isipan mo ang ibang mga pagpipilian." Umalis si Dalisay sa opisina at nanatiling nakatayo sa pasilyo ng matagal. Puno ng galit at kawalan ng pag-asa ang kanyang isip. Lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng 1 taon para sa kanyang mga pangarap ay tila gumuho sa isang iglap. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Dalisay. Ang malamig na tingin ng propesor at ang nakakatakot na salitang mapaalis ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Nagkamali ba talaga siya? O biktima siya ng isang hindi makatarungang diskriminasyon? 3 araw ang lumipas mula nang matanggap niya ang gradong 0, ngunit mabigat pa rin ang loob ni Dalisay. Kapag binubuklat niya ang mga libro sa library, hindi pumapasok sa isip niya ang mga letra at nahihirapan siyang mag-concentrate sa ibang mga klase. Ang pinakamahirap na tiisin ay ang tingin ng kanyang mga kapwa estudyante. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa estudyanteng Pilipino
na gumamit ng Filipino sa klase at nakakuha ng gradong 0. Tinitingnan siya ng ilang estudyante ng may awa, ngunit karamihan ay tila maingat na lumalayo. Dalisay, okay ka lang? Maingat na bati ni Jessica, nakaklase niya sa International Law. Isa siya sa mga estudyanteng nakarinig sa presentasyon ni Dalisay noong araw na iyon. Sa totoo lang, hindi ako komportable, tapat na sagot ni Dalisay. Hindi ko alam kung ano ang nagawa kong mali. Gusto ko lang ipaliwanag ng mas tumpak. Tumingin si Jessica sa paligid at bumulong. Sa tingin ko, sobra naman ang ginawa ni Professor. Naintindihan ko naman lahat ng ipinaliwanag mo. At kung sa Ingles mo lang ipinaliwanag, hindi ko maiintindihan ang mga maliliit na pagkakaibang iyon. Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa puso ni Dalisay. Talaga po? Pwede po ba kayong tumistigo para sa akin? Sabihin niyo po kay Professor? Ngunit dumilim ang mukha ni Jessica. Pasensya na, Dalisay. Gusto ko sanang tumulong, pero masyadong malakas ang impluensya ni Professor Gray sa universidad na ito. Ayaw kong kalabanin siya at maapektuhan ang aking mga grado. Tumango si Dalisay. Naiintindihan niya ang nararamdaman ni Jessica. Lahat ng estudyante ay nabubuhay sa gitna ng isang mahigpit na kompetisyon at ang paghamon sa isang propesor ay nangangailangan ng malaking katapangan. Ganoon din ang reaksyon ng ilang iba pang estudyante. Nagpakita sila ng simpatya ng pribado at nagbigay ng suporta, ngunit ang pagsuporta ng hayagan ay tila isang mahirap na bagay para sa kanila. Hayaan mo na lang kaya. Maingat na payo ni Sarah, ang kanyang roommate. Hindi maganda na hayaang maapektuhan ng isang grado ang buong pag-aaral mo. Sa susunod maging mas maingat ka na lang. Hindi mapakali si Dalisay. Lahat ng payo ay tila makatwiran, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi niya ito maaaring palampasin. Dahil hindi lamang ito isang problema ng isang grado. Nang gabing iyon, kinuha ni Dalisay at binasa ang isang liham mula sa kanyang ama sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Ito ay liham na isinulat ng kanyang ama bago siya mag-aral sa Amerika. Dalisay, anak ko, ang lugar na iyong pupuntahan ay tiyak na isang mahusay na lugar para matuto. Ngunit kung minsan, maaaring mangyari ang mga mahihirap na bagay. Kapag nangyari iyon, laging tandaan na ang wika ay ang lalim ng pag-iisip at isang kasangkapan para ipahayag ang iyong mga ideya. Kung may sinumang susubok na pigilan ang iyong pananalita, sinusubukan nilang hadlangan ang iyong pag-iisip. Kapag nangyari iyon, tumayo ka at iparinig mo ang iyong boses ng mas malakas. Habang binabasa ang liham, tumulo ang luha sa mga pisngi ni Dalisay. Ang mga salita ng kanyang ama ay akmang-akma sa kanyang sitwasyon ngayon. Hindi lamang ito isang simpleng problema sa paggamit ng wika, kundi isang issue tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at kalayaan sa pag-iisip. Umupo si Dalisay sa kanyang mesa, binuksan ang kanyang laptop at hinanap ang website ng Human Rights Committee ng Law School. Habang binabasa niya, nakita niya ang isang seksyon tungkol sa kalayaan sa pagpapahayag ng mga estudyante at ang proteksyon ng mga karapatang pangkultura. Subukan nating lumaban, bulong ni Dalisay. Kinaumagahan, naghain si Dalisay ng isang formal na reklamo sa Human Rights Committee. Sa kanyang reklamo, isinalaysay niya ang lahat ng nangyari at sinabing hindi lamang ito isang simpleng paglabag sa patakaran, kundi isang paglabag sa kanyang karapatan sa pagpapahayag ng kultura. Hindi po ito simpleng problema sa wika. Paanong ang paggamit ng sariling wika para sa akademikong katumpakan ay magiging dahilan para sa kaparusahan. Ito po ay isang malinaw na diskriminasyon sa kultura at isang paglabag sa kalayaan sa pagpapahayag. Matapos maghain ng reklamo, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Dalisay. Kahit papaano, nakagawa siya ng pagkakataon para iparinig ang kanyang boses. Ngunit kasabay nito, nakaramdam siya ng matinding takot dahil pakiramdam niya ay pumasok na siya sa isang landas na hindi na niya maaaring balikan. Isang linggo matapos maghain ng reklamo, nakatanggap si Dalisay ng isang opisyal na abiso mula sa Human Rights Committee ng Law School. Ang nilalaman nito ay sineseryoso ng komite ang kanyang kaso at nagpasya silang magdaos ng isang pampublikong pagdinig. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagdinig, nagkagulo ang buong law school. Ito ay dahil bihira mangyari na ang isang alitan sa pagitan ng isang estudyante at isang propesor ay umabot sa isang formal na proseso na tulad nito. Lalo na't ang isyu ng diskriminasyon sa kultura na may kaugnayan sa paggamit ng wika ay naging sentro ng atensyon na naging dahilan upang maraming dayuhang estudyante ang magbigay ng espesyal na pansin.
Naghanda si Dalisay para sa pagdinig sa pamamagitan ng paghahanap ng mga kaugnay na impormasyon sa library. Sinaliksik niya ang mga hatol na may kaugnayan sa kalayaan sa pagpapahayag, kalayaan sa akademya, at mga karapatang pangkultura hanggang sa hating gabi. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, labis pa rin siyang nag-aalala. Tatanggapin kaya ang kanyang mga argumento? Sa gitna nito, isang hindi inaasahang tao ang bumisita kay Dalisay. Siya ay si Professor Aaron Byrne, isang senior na profesor na may puting buhok at nasa ika-70 taon. Si Professor Byrne ay isang senior na profesor na nagtrabaho sa universidad ng mahigit 40 taon at isa ring pangunahing miyembro ng Human Rights Committee. Miss Dalisay, mayroon ka bang sandali? Mahinahon ang boses ni Professor Byrne. Opo, Professor. Kinakabahang sagot ni Dalisay. Narinig ko ang iyong kwento. Sa tingin ko, ito ay isang napaka-interesanteng problema, sabi ni Professor Byrne habang umuupo sa isang silya. Sa pagdinig, anong mga dahilan ang plano mong gamitin para ipagtanggol ang iyong sarili? Ipinaliwanag ni Dalisay ang mga dahilang inihanda niya ng paisa-isa. Professor, ginamit ko po ang wikang Filipino para sa akademikong katumpakan. Ang mga konsepto ng batas ay nabubuo sa isang kontekstong pangkultura, kaya kapag ipinaliwanag sa orihinal na wika, mas tumpak na naipaparating ang kahulugan. Tumango si Professor Byrne. Ano pa? Bukod po doon, pagkatapos kong gumamit ng Filipino, agad ko po itong isinalin sa Ingles. Hindi po ito isang pagsasalita sa sarili, kundi isang pagkilos para sa komunikasyon. Kung ito ay ituturing na isang paglabag, ang akademikong komunikasyon sa isang panahon ng pagkakaiba-iba ng kultura ay maaaring masira. Magandang pananaw. Nagliwanag ang mga mata ni Professor Byrne. Ngunit may isa pang mas mahalagang bagay. Iyon ay ang iyong personal na motibasyon kung bakit mo piniling lumaban sa pagkakataong ito. Saglit na nag-isip si Dalisay at pagkatapos ay nagsalita ng mahina. Professor, mula pagkabata, palagi kong naririnig mula sa aking ama na ang wika ay ang lalim ng pag-iisip. Ang pagpapaliwanag ko sa mga konsepto ng batas sa wikang Filipino ay hindi lamang tungkol sa pagsasalin. Direktang nakaugnay ito sa kung paano ako mag-isip at kung paano ko nauunawaan ang mundo. Tahimik na nakinig si Professor Byrne. Kung susuko po ako ngayon, para ko na ring sinabi sa lahat ng dayuhang estudyante na nasa parehong sitwasyon ko na ang kanilang wika at kultura ay hindi tinatanggap dito. Hindi po iyon ang mundong ninanais ko. Matagal na tiningnan ni Professor Byrne si Dalisay. Sa kanyang mga mata, may halong paghanga. Miss Dalisay, ipinapahayag ko ang aking paggalang sa iyong katapangan. Hindi ko alam kung angkop bang sabihin ito, ngunit ako mismo ay nakaranas ng katulad na karanasan noong bata pa ako. Talaga po? Anong klaseng karanasan po iyon? Ito ay kwento noong sumali ako sa kilusang karapatang sibil noong dekada 60. Noong panahong iyon, marami ring nagsasabi na ang patakaran ay patakaran, ang batas ay batas. Kumabog ang dibdib ni Dalisay. Napagtanto niya na ang senior na profesor na ito ay nasa kanyang panig. Magsalita ka ng may kumpiyansa sa pagdinig. Mararating ang iyong katapatan, sabi ni Professor Byrne habang tumatayo. At isa pa, laging tandaan na kung minsan, ang katapangan ng isang tao ay maaaring magbago sa buong sistema. Isang linggo na lang ang natitira bago ang pagdinig. Mas lalo pang naghanda si Dalisay, ngunit ang pinakamahalaga ay ang maiparating ang kanyang katapatan, ayon sa payo ni Professor Byrne. Sa araw ng pagdinig, mas marami ang tao kaysa karaniwan sa malaking auditorium ng law school. Hindi lamang mga estudyante, kundi may mga guro at ilang abogado rin ang dumalo. Dahil ang kwento ni Dalisay ay nakakuha ng atensyon bilang isang problema ng pagkakaiba-iba ng kultura sa larangan ng edukasyon sa pangkalahatan, higit pa sa isang simpleng personal na alitan. Tumayo si Dalisay sa harap ng podium, huminga ng malalim. Naramdaman niya ang malamig na tingin ni Professor Richard Gray na nakaupo sa gitna ng mga manonood, ngunit hindi na siya nasiraan ng loob. Ang suporta mula kay Professor Byrne at ang liham ng kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob, kagalang-galang na mga miyembro ng komite. At sa lahat ng naririto, maraming salamat po, nanginginig ngunit malinaw ang boses ni Dalisay. Ngayong araw, magsasalita po ako bilang isang estudyante at bilang isang tao tungkol sa aking naranasan. Nang bitawan niya ang kanyang unang mga salita, naramdaman ni Dalisay ang isang kakaibang kapanatagan. Ang mga alalahanin at takot sa mga nakaraang linggo ay biglang naglaho at nakapag-focus siya ng buo sa mensaheng nais niyang iparating.
Ginamit ko po ang wikang Filipino para ipaliwanag ang mga konsepto ng batas ng Pilipinas tulad ng utang na loob, hiya at katarungan sa klase. Ito po ay isang pagpili para sa akademikong katumpakan. Dahan-dahang inilahad ni Dalisay ang kanyang mga argumento. Ginamit niya ang mga dokumentong inihanda niya para suportahan ang kanyang paliwanag. Halimbawa, ang konsepto ng utang na loob ay hindi lamang nangangahulugang debt of gratitude. Sa batas ng Pilipinas, ang utang na loob ay nangangahulugang isang panloob na obligasyon na bayaran ang isang pabor na may mas komplikado at pinungkahulugan kaysa sa konsepto ng reciprocity sa sistema ng batas sa kanluran. Nagsimulang tumango ang mga nakikinig, makatwiran at kapanipaniwala ang paliwanag ni Dalisay. Malinaw na hindi lamang siya nagdadahilan, kundi tunay na naghahanap ng akademikong katotohanan. Ganoon din po sa konsepto ng hiya. Kung ang konsepto ng conscience sa kanluran ay nakatuon sa personal na moral na desisyon, ang hiya ng Pilipinas, na may ugat sa ating kultura, ay sumasaklaw sa isang pakiramdam ng kahihiyan at paggalang sa kapwa na nag-uudyok ng responsibilidad sa lipunan at komunidad. Bukod pa sa panloob na paniniwala, huminto sandali si Dalisay para huminga at pagkatapos ay nagsalita ng may mas matatag na boses. Ang mga maliliit na pagkakaibang ito, kung ipapaliwanag sa ibang wika lamang, ay mawawalan ng lalim at katumpakan. Ginamit ko po ang wikang Filipino at pagkatapos ay agad kong isinalin at ipinaliwanag. Hindi po ito isang pagtatangka sa eksklusibong komunikasyon, kundi isang pagtatangka sa bukas na komunikasyon. Isang mahinang bulungan ang narinig sa mga manonood. Marami ang sumang-ayon sa argumento ni Dalisay. Lahat po ng estudyanteng dumalo sa klase noong araw na iyon ay naintindihan ang aking paliwanag. At sinabi pa nila na mas malinaw ito. May isang estudyante pa ngang nagsabi na nang ipaliwanag sa Filipino, mas naging madaling intindihin. Biglang, isang estudyante sa mga manonood ang nagtaas ng kamay. Siya si Jessica, na dumalo sa klase noong araw na iyon. Nang payagan ng tagapangulo ng komite na magsalita, tumayo si Jessica. Isa po ako sa mga estudyanteng pumasok noong araw na iyon. Napakaganda po ng presentasyon ni Miss Dalisay. At wala pong sinumang estudyante ang nagkaproblema sa pag-unawa dahil sa paggamit niya ng wikang Filipino. Sa halip, ito po ay isang mahalagang pagkakataon para matutunan ang mga pagkakaiba sa kultura ng mga konsepto ng batas. Sumunod ang ilang iba pang estudyante na tumayo at nagbigay ng parehong testimonya. Nagulat si Dalisay. Ang mga estudyanteng walang lakas ng loob na tumayo sa panahon ng kanyang paghahanda para sa pagdinig ay ngayon ay nagkaroon ng katapangan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang kapangyarihan ng katotohanan ay nagpapakilos sa puso ng mga tao. Tumayo si Professor Richard Gray para tumutol. Anuman ang testimonya ng mga estudyante, ang patakaran ay patakaran. Malinaw na nakasaad sa syllabus na ipinagbabawal ang paggamit ng ibang wika at ang paglabag na ito ay isang malinaw na katotohanan. Ngunit nanatiling kalmado si Dalisay at sumagot ayon sa kanyang inihanda. Professor, kung susuriin po nating muli ang syllabus na inyong binanggit, makikita po natin na nakasaad na ang pangunahing wika ng pagtuturo ay Ingles. Wala pong anumang probisyon na mahigpit na nagbabawal sa paggamit ng ibang wika. Higit pa rito, ang paggamit ng wika para sa akademikong katumpakan ay isang kinikilalang paraan ng pananaliksik sa pag-aaral ng internasyonal na batas. Muling umugong ang bulungan sa mga manonood. Dahil ang argumento ni Dalisay ay hindi inaasahang maging ganoon kadetalye at pinag-isipan. Hindi lamang siya nananawagan ng may damdamin, kundi nagpapakita ng mga dahilan at legal na batayan. Nagdagdag ng lakas si Dalisay sa kanyang boses para sa kanyang huling pahayag. Kagalang-galang na mga miyembro ng komite, ang problemang ito ay hindi lamang isang problema ng pagsunod sa isang simpleng patakaran. Ito ay isang problema tungkol sa kalayaan sa akademya, kalayaan sa pagpapahayag at paggalang sa pagkakaiba-iba ng kultura. Kung ipagbabawal ang akademikong komunikasyon na gumagamit ng sariling wika, tinatalikuran natin ang tunay na internasyonal na akademikong pagpapalitan. Sa sandaling iyon, nagtaas ng kamay si Professor Aaron Byrne. Lahat ay napatingin sa kanyang pagsasalita bilang isang pangunahing miyembro ng komite. Tumahimik ang auditorium na halos hindi na marinig ang paghinga. Dahan-dahang tumayo si Professor Aaron Byrne. Bilang isang senior na propesor na nasa ika, 70 taon,
Mabagal ang kanyang mga kilos, ngunit ang bigat na dala nito ay sapat na para patahimikin ang buong auditorium. Ang bawat salita ni Professor Byrne, na nagturo sa napakaraming estudyante sa loob ng 40 taon, ay kasaysayan na mismo. Ginoong tagapangulo at mga kasamahang propesor, salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong magsalita. Malinaw pa rin ang boses ni Professor Byrne kahit may edad na. Ngayong araw, dito, narinig ko ang matapang na pananalita ng isang estudyante at lubos akong humanga. Huminto siya sandali at tiningnan si Dalisay. Sa kanyang mga mata, mayroong parehong init at malalim na paggalang. Habang pinapakinggan ko ang argumento ni Miss Dalisay, naalala ko ang isang pangyayari na naranasan ko 40 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, isa pa akong batang propesor na sumali sa kilusang karapatang sibil. Noong panahong iyon, marami ring nagsasabi na ang patakaran ay patakaran, ang tradisyon ay dapat panatilihin. Lalo pang tumahimik ang auditorium. Lahat ay gustong malaman kung paano nauugnay ang personal na karanasan ni Professor Byrne sa kasalukuyang sitwasyon. Ngunit napagtanto ko sa prosesong iyon na kung minsan, ang paglaban sa isang maling patakaran ay isang mas malaking katarungan. Ang tunay na edukasyon ay hindi ang pagpilit sa pagkakaisa, kundi ang pagtanggap sa pagkakaiba-iba. Nagdagdag ng lakas si Professor Byrne sa kanyang boses. Ang Estados Unidos ay isang bansang nagpapahayag na ito ay lupain ng kalayaan. Ngunit kung ipagbabawal natin sa isang estudyante na gamitin ang kanyang sariling wika, tugma ba iyon sa diwa ng kalayaan? O hinahadlangan ba natin ang pagkakaiba-iba sa pagpapahayag? Kumabog ang dibdib ni Dalisay. Hindi niya kailanman inaasahan na ang senior na propesor na ito ay tatayo sa kanyang panig at susuportahan siya ng ganito katindi. Higit pa rito, ginamit ng estudyanteng ito ang wikang Filipino para sa akademikong katumpakan. Ang batas ay isang larangan na may ugat sa wika at kultura, isang hindi maikakailang katotohanan na ang mga konsepto ng batas ng bawat bansa ay nabubuo sa kasaysayan at kultura ng bansang iyon. Huminto sandali si Professor Byrne, tiningnan ang mga manonood at nagsalita ng may mas matinding damdamin. Hindi ginamit ni Miss Dalisay ang wikang Filipino para lamang sa kanyang personal na kaginhawahan. Nagsikap siya para sa isang mas tumpak at malalim na akademikong komunikasyon at agad niyang isinalin para maintindihan ng lahat. Paano ito magiging dahilan para sa kaparusahan? Isang mahinang palakpakan ang narinig mula sa mga manonood. Nang may sumali sa pagpalakpak, isa-isa, sa huli ay napuno ang buong auditorium ng palakpakan. Hinintay ni Professor Byrne na humina ang palakpakan at nagpatuloy. Bilang isang miyembro ng komite, iminumungkahi ko na dapat agad na muling suriin ang grado ni Miss Dalisay sa International Law at dapat na aktibong isulong ng ating universidad ang paggamit ng iba't ibang wika para sa mga layuning pang-akademiko. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Professor Richard Gray. Namumula ang kanyang mukha. Professor Byrne, iyan ay isang pagwawalang bahala sa isang malinaw na paglabag sa patakaran. Kung magpapadala tayo sa emosyonal na panawagan ng isang estudyante, masisira ang disiplina ng edukasyon. Ngunit mahinahong sumagot si Professor Byrne. Professor Gray, ang tunay na disiplina ay hindi nagmumula sa pagkakaisa, kundi sa katarungan. Sa ginawa ng estudyanteng ito, nakikita ko ang isang akademikong dedikasyon, hindi isang paglabag sa patakaran. Sa sandaling iyon, nagsalita ang isa pang miyembro ng komite. Sumasang-ayon din po ako sa opinyon ni Professor Byrne. Ang kaso ni Miss Dalisay ay dapat maging isang pagkakataon para sa ating universidad na umunlad tungo sa pagiging isang tunay na internasyonal na institusyong pang-edukasyon. Sumunod ang iba pang miyembro ng komite na nagsimulang magpahayag ng mga opinyon na sumasang-ayon sa direksyong ito. Ang kapaligiran ay ganap na nagbago pabor kay Dalisay. Nagbigay ng huling salita ang tagapangulo ng komite. Sapat na po ang talakayan. Ang komite ay magpapasya na. Hindi nagtagal, sinimulang basahin ng tagapangulo ang desisyon. Ang Human Rights Committee ng Law School ay nagpasya ng mga sumusunod. Unang punto, baguhin ang grado ni Miss Dalisay sa International Law mula 0 patungo sa pinakamataas na marka. Isang sigawan ng kagalakan ang umalingaw-ngaw sa auditorium. Hindi napigilan ni Dalisay ang kanyang mga luha. Ikalawang punto, ang diskriminasyon sa wika na ginawa ni Professor Richard Gray ay itinuturing na isang paglabag sa etika sa pagtuturo. Kaya, ito ay ipapasa sa Ethics Committee ng Universidad. Ngayon, namutla ang mukha ni Professor Gray. Hindi niya kailanman inaasahan na haharapin niya ang ganitong resulta.
Lumapit si Professor Byrne kay Dalisay at sinabi ng may kabaitan, "Binabati kita, Miss Dalisay. Ang iyong katapangan, ang lumikha ng lahat ng pagbabagong ito." Isang linggo matapos ang pagdinig, kumalat ang balita ng tagumpay ni Dalisay sa buong universidad at maging sa lokal na media. Ang mga artikulo sa balita na may pamagat na isang nakakahiyang diskriminasyon sa isang US Law School sa panahon ng multilingualismo ay lumabas sa maraming pahayagan at ang kwento ni Dalisay ay nakakuha ng malaking atensyon mula sa maraming tao. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nagsisimula pa lamang. Sinimulan ng Ethics Committee ng Universidad ang isang seryosong investigasyon kay Professor Richard Gray. Ang mga testimonya na gumawa siya ng katulad na diskriminasyon sa ibang mga dayuhang estudyante ay nagsimulang lumitaw ng isa-isa. Habang nagbabasa si Dalisay sa library, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Siya si Raj, isang exchange student mula sa India. Maingat siyang lumapit kay Dalisay at nagsabi, "Dalisay, sa totoo lang, naranasan ko rin ang katulad ng sa iyo." Puno ng matagal ng kinimkim na damdamin ang boses ni Raj. "Anong klaseng karanasan?" Noong nakaraang taon, sa klase ni Professor Gray, nang ipaliwanag ko ang tungkol sa sistema ng caste sa India, gumamit ako ng mga salitang Sanskrit. Sinabi ng profesor na dito, mga sibilisadong wika lamang ang ginagamit. Naramdaman ko ang matinding pang-iinsulto noon, ngunit kinailangan kong tiisin dahil natatakot akong bumagsak ang aking mga grado. Sumakit ang puso ni Dalisay. Alam niyang hindi lamang siya ang nag-iisa, kundi pati na rin ang ibang mga dayuhang estudyante ay nakaranas ng katulad na sugat. "Raj, hindi mo na kailangang magtiis ngayon. Maari mo bang itestigo ang iyong karanasan sa Ethics Committee?" Nag-atubili si Raj, ngunit sa huli ay tumango. "Dahil nagpakita ka ng katapangan, susubukan ko rin." Ilang araw ang lumipas, marami pang karagdagang testimonya ang lumabas. Isang estudyante mula sa China ang nagtestigo na nang ipaliwanag niya ang kasaysayan ng batas ng China gamit ang mga karakter na Chino, sinabihan siyang ang mga pictograph ay hindi angkop sa isang klase ng batas. Isang estudyanteng may lahing Arabo ang nagsiwalat na nang gumamit siya ng wikang Arabo para ipaliwanag ang mga konsepto ng batas ng Islam, siya ay inakusahan ng nakakagulat na wika ng mga terorista. Habang pinapakinggan ang mga testimonya na ito, napagtanto ni Dalisay kung gaano kahalaga ang kanyang pakikipaglaban. Ang maliit na katapangan ng isang tao ay nagbubunyag ng isang mas malaking nakatagong ugat. Inanunsyo na ang resulta ng investigasyon ng Ethics Committee. Agad na tinanggal sa pwesto si Professor Richard Gray sa kasong paulit-ulit na diskriminasyon sa wika at paglabag sa etika sa pagtuturo. Ito ang sandali kung saan ang posisyon ng propesor na kanyang iningatan sa loob ng 30 taon ay nagwakas sa isang iglap. Ngunit mas naramdaman ni Dalisay ang panghihinayang kaysa sa paghihiganti. Naisip niya na si Professor Gray ay isa lamang tao, mula sa isang lumang panahon na hindi kayang tanggapin ang mga pagbabago ng panahon at naging isang taong nag-iisa. Isang mas mahalagang pagbabago ang nangyari sa antas ng institusyon. Ipinatawag ng dekano ng law school ang isang emergency faculty meeting at inihayag ang isang bagong patakaran. Mula ngayon, aktibong isusulong ng ating universidad ang paggamit ng iba't ibang wika para sa mga layuning pang-akademiko. Ang mga konsepto ng batas ng bawat bansa ay mas tumpak na mauunawaan sa wika at kultura ng bansang iyon. Ito ang tunay na anyo ng edukasyon sa internasyonal na antas. Ayon sa bagong patakaran, itinatag ang isang seminar sa batas na may iba't ibang kultura at sinimulan ang isang programa kung saan maaaring ipakilala ng mga estudyante mula sa iba't ibang bansa ang sistema ng batas ng kanilang bansa sa kanilang sariling wika. Inanyayahan si Dalisay na maging unang tagapagsalita. Nang gabing iyon, tinawagan ni Dalisay ang kanyang ama. "Itay, nagawa ko po. Nakapagturo po ako ng batas sa wikang Filipino." Puno ng pagmamalaki ang boses ng kanyang ama. "Dalisay, anak ko, ipinagmamalaki talaga kita. Ang ipinaglaban mo ay hindi lamang isang simpleng wika, kundi ang ating paraan ng pag-iisip, ang ating pagkakakilanlan. Tulad po ng lagi ninyong sinasabi, ang wika ay ang lalim ng pag-iisip. Ang mga salitang iyon po ang nagbigay sa akin ng lakas." Pagkatapos ng tawag, tumingin si Dalisay sa labas ng bintana. Sa campus, marami pa ring mga estudyanteng naglalakad at sa kanila ay maraming dayuhang estudyante. Ngayon, hindi na nila kailangang itago ang kanilang wika at kultura. Ang pagbabagong dulot ng maliit na katapangan ni Dalisay
ay mas malaki kaysa sa inaasahan. Ang pagsisikap ng isang tao na ipagtanggol ang dignidad ng tao ay nagbago sa isang institusyon at nagtulak sa lipunan. Ilang buwan ang lumipas. Malalim na ang taglagas sa campus. Nakaupo si Dalisay sa isang sulok ng library, inaayos ang kanyang thesis. Sa kanyang report card ngayon, mayroon siyang mahuhusay na grado sa lahat ng asignatura, lalo na sa international law kung saan nakuha niya ang pinakamataas na marka. Ngunit ang mas mahalaga kaysa doon ay ang pag-unawang natamo niya mula sa buong proseso. Miss Dalisay, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Nang lumingon siya, nakita niya ang mukha ni Michael, nakaklase niya noong nakaraang semestre. Maingat siyang lumapit at nagsabi, "May oras ka po ba? Pwede po bang ipaliwanag niyo ulit ang konsepto ng utang na loob? Yung huling paliwanag niyo po ay hindi maalis sa isip ko." Ngumiti si Dalisay. "Siyempre. Pero mas tumpak po kung sa Filipino ko ipapaliwanag. Okay lang po ba sa inyo?" Masayang ngumiti si Michael at sumagot, "Maganda po iyan. Gusto ko pong marinig." Dahan-dahang nagsimulang magpaliwanag si Dalisay. Ang salitang utang na loob ay hindi lamang isang simpleng debt of gratitude. Sa salitang ito, nakapaloob ang isang malalim na pakiramdam ng obligasyon na hindi kayang sukatin. Isang panloob na ugnayan sa pagitan ng nagbigay at tumanggap. Ito po ay isang konsepto na naiiba sa reciprocity o obligation na tinatalakay sa batas ng kanluran. Seryosong nakinig si Michael. Nakakamangha talaga. Kapag magkaiba ang wika, ang parehong konsepto ng batas ay maaaring maunawaan ng magkaiba ng ganito kalaki. Iyon po ang dahilan kung bakit ginamit ko ang wikang Filipino noong araw na iyon. Mayroon po itong lalim na hindi kayang isalin ng lubusan. Ang ibang mga estudyanteng nakarinig sa usapan ng dalawa ay nagsimulang magtipon. Ngayon, wala nang tumitingin na kakaiba sa paggamit ni Dalisay ng wikang Filipino. Sa halip, lahat ay handang makinig para sa isang mas buo at tumpak na pag-unawa. "Dalisay, ang konsepto ng Li sa batas ng China ay katulad din, hindi ba?" Tanong ng isang exchange student mula sa China. "Gusto ko ring ipaliwanag sa wikang Chino para mas tumpak." Tama po iyan. Ang mga konsepto ng batas ng bawat bansa ay nabubuo sa kultura at kasaysayan ng bansang iyon. Kaya, ang pag-unawa sa orihinal na wika ay ang pinakatumpak. Si Professor Aaron Byrne na nanonood sa eksenang ito ay lumapit. "Mga estudyante, bumubuo na pala kayo ng sarili ninyong seminar sa batas na may iba't ibang kultura. Magaling iyan." Tiningnan ni Professor Byrne si Dalisay nang may mainit na tingin at nagsabi, "Miss Dalisay, ang pagbabagong nilikha mo ay natural na kumakalat ng ganito. Ipinagmamalaki mo ba?" Tumango si Dalisay. "Professor, noong una po, gusto ko lang itama ang kawalang katarungang nangyari sa akin. Hindi ko po inakala na magkakaroon ng ganito kalaking pagbabago. Iyan ang kapangyarihan ng tunay na katapangan. Ang maliit na kamalayan sa katarungan ng isang tao ay maaaring magbago sa buong lipunan. Ipinakita mo iyan." Nang gabing iyon, sumulat si Dalisay ng huling liham sa kanyang ama. "Itay, ngayon po, lubos ko nang nauunawaan ang tunay na kahulugan ng inyong laging sinasabi na ang wika ay ang lalim ng pag-iisip. Ang pagtatanggol ko sa wikang Filipino ay hindi lamang dahil sa pagmamahal ko sa aking sariling wika. Ito po ay isang pangunahing bahagi ng kung paano ako mag-isip at kung paano ko nauunawaan ang mundo." Habang sumusulat, binalikan ni Dalisay ang kanyang paglalakbay sa mga nakaraang buwan. Mula sa pagkabigla sa araw na natanggap niya ang gradong 0, ang takot na tumayo mag-isa, ang kaba sa pagdinig, at sa huli, ang tagumpay na natamo. Ang buong prosesong ito ay nagpatatag at nagpatalino sa kanya. Ngayon kung iisipin ko, siguro po may dahilan din si Professor Gray. Naiintindihan ko po ang isipan ng isang mas matandang henerasyon na nahihirapang tanggapin ang pagbabago. Pero kahit na po, sa tingin ko, ang mali ay dapat pa ring baguhin. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Dalisay ng isang hindi inaasahang balita. Ang kanyang kaso ay nagkaroon ng epekto sa ibang mga universidad na naging dahilan upang maraming institusyong pang-edukasyon ang nagsimulang suriin ang kanilang mga patakaran sa edukasyon na may iba't ibang kultura. Ang maliit na matapang na pagkilos ng isang tao ay lumikha ng isang malawak na epekto sa buong lipunan. Isang araw bago ang kanyang pagtatapos, naglalakad si Dalisay sa campus at nag-isip, ang wika ay hindi lamang isang nasyonalidad, ito ay ang lalim ng katotohanan. Ito ang pinakamahalagang katotohanang natuklasan niya sa buong prosesong ito.
May mga ulap na dumadaan sa kalangitan. Sa campus, marami pa ring mga estudyante mula sa buong mundo ang bumubuo ng kanilang mga pangarap. Ngayon, hindi na nila kailangang itago ang kanilang wika at kultura sa pamamagitan ng maliit na pintong binuksan ni Dalisay, isang mas malaking katotohanan at pagkakaiba-iba ang maaaring pumasok. Ang estudyanteng nakakuha ng gradong 0 dahil lamang sa paggamit ng wikang Filipino, pinatunayan niya sa mundo sa pamamagitan ng isang pagtatanggol lamang at ang Amerikanong propesor na naroon sa pangyayaring iyon sa huli ay napaiyak. Ang wika ay hindi lamang isang simpleng kasangkapan sa komunikasyon. Ito ay isang balangkas ng pag-iisip na nagtatakda kung paano tayo mag-isip at kung paano natin tinitingnan ang mundo. Ang katapangan ni Dalisay ay isang magandang tagumpay sa pagtatanggol sa isang pangunahing katotohanan. Ito ay isang kwento ng maliit na katapangan na nagdulot ng malaking pagbabago at ang nag-iisang paglalakbay ng isang tao para sa katotohanan na lumikha ng isang kwento ng pag-asa. Kung nagustuhan ninyo ang video ngayong araw, mangyaring mag-iwan ng komento at sabihin sa amin kung saan kayo nanonood. Nais naming marinig ang kwento ng bawat isa sa inyo. Salamat.